Lusot na sa House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos makakita ng probable cause o sapat na dahilan para umusad ang mga reklamo. Live mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City, magbabalita si Lance Mexico. Lance, pakikwento sa amin ang resulta ng botohan at naging batayan ng mga kongresista. Medyo unanimous ang boto ng mga miyembro ng House Justice Committee para sabihing may probable cause o sapat na dahilan ang mga mambabatas para umusad ang dalawang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. 53 o 53 na mga mambabatas ang pabor sa motion para sa dalawang reklamo. Kalahati na yan ng 106 votes na kailangan o yung 1/3 ng Kamara para iakyat ang kaso sa Senado sa paglilitis. Ibig sabihin, Menchu, kung magiging pareho lang ang boto ng 53 na mga mambabatas pagdating sa plenaryo, 53 lawmakers na lang din ang kailangan para maabot ang 1/3 vote. Bago ang botohan, dalawang mahalagang paksa ang tinalakay ng mga mambabatas, ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax record si Duterte at ng asawa niya at ang banta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. The committee will not open the box. Matapos ang matagal na debate, hindi binuksan ng House Justice Committee ang kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Manny Scarpio. 38 mambabatas ang tumutol habang 6 lang ang pabor sa motion. Sa kahong ito, naroon ang income tax returns ng mag-asawa na ayon sa ilang mambabatas, mahalagang masilip sa gitna ng alinlangan sa kanilang financial records. Ipinagpaliban ang pagsisiwalat sa mga dokumento noong nakaraang pagdinig dahil sa confidential nature nito. Sabi kasi ng Bureau of Internal Revenue o BIR, pwede lang masuri ang tax record sa isang closed-door session o di kaya sa isang legislative inquiry. Iba-iba ang opinyon ng mga mambabatas. Maging ang mag-aalyadong sina mamamayang Liberal Representative Laila de Lima at Akbayan Representative Chel Diokno hindi nagkasundo sa unang pagkakataon. Dapat ho, makita na natin ang laman ng box na yan. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Kasi later, tayo rin po ang prosecutors. It's the House acting through a panel of prosecutors ang titingin nito at magprepresenta nito before the Senate. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Out of the abundance of caution, I believe that it would be more prudent for us to leave this to the Senate to decide whether to open the box. Tutol din ang endorser ng isa sa dalawang reklamo na si Manila Representative Benny Abante. Just because we can do something does not mean we should. Wala po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayo magmadali? Nagkaisa naman ang mga mambabatas na ilagay sa official records ang ITRs na ibinigay ng BIR at ipasa sa Senado kung lulusot ang reklamo sa plenaryo. Samantala, tinalakay rin sa huling araw ng hearing ang banta ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang asawa at pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnayan ng pahayag ni Duterte noong 2024 na may kinontrata siyang hitman para patayin ang Pangulo at ilang miyembro ng kanyang pamilya kung sakaling may mangyari sa kanya. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na meron silang lead sa umano'y assassin, pero ayon sa ahensya, posibleng hindi raw basta-bastang tao lang ito at miyembro ng militar. No, so in other words, hindi lang po, tama po ba sabihin, hindi lang po simpleng nag-hire ng hitman ang Vice Presidente, kung hindi ang hitman na ito ay posibleng miyembro mismo ng Armed Forces of the Philippines. It's a possibility because the members po ng Vice Presidential Security and Protection Group, sabi ko nga po, may mga active members po ng military po dyan. Diit pa ni NBI Chief Medvin Matibag, unusual kasi ang daan-daang security detail kung ikukumpara sa termino ni dating Vice President Leni Robredo. Kinuna ng panig ng Newswatch Plus ang Armed Forces. Pagdating naman sa authenticity ng video, sinabi ng agent ng NBI na hindi edited at hindi ito ginamita ng Artificial Intelligence o AI. Para sa endorser ng isang reklamo na si De Lima, ang banta raw sa Pangulo ang pinakamalakas na batayan para tanggalin sa pwesto si Duterte. It gives us an insight into the true character and moral fiber of the VP. Sa pagkakataong yun, maaga pa lang ay nakita na ng buong sambayan ng Pilipino ang tunay
na karakter at pagkatao ni VP Sara. Menchu, more than satisfied na daw ang isa sa grupo ng mga complainants ayon sa kanilang legal counsel. Absent pa rin si Duterte sa pagdinig pati ang kanyang defense team. Pero sa isang pahayag, sinabi ng defense team ni Duterte na inaasahan na nila ang desisyon. Pero nanindigan silang lumihis sa konstitusyon ng komite dahil ang proseso daw na ginawa nito nararapat na sa isang ganap na paglilitis na tungkulin ng Senado. At yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Balik sa iyo, Menchu. Lance, kailan na ito pagbobotohan sa plenaryo at posibleng ipasa sa Senado? Menchu, sa panayam ng Newswatch Plus kay House Justice Committee Chairperson Jinky Luistro noong nakaraang linggo, sinabi niya nga na sa May 11 na yung earliest date na pwedeng pagbotohan ito sa plenaryo. Pero sa ngayon ay nag-schedule si Luistro ng hearing sa May 4. Walang sinabing agenda pero kailangan pa munang maaprubahan ang committee report bago iakyat sa plenaryo. Pag-aaralan pa yan ng mga mababatas bago magbotohan kung ipapasa sa Senado. Ayon kay Luistro, ay bibigyan ng kopya ng committee report at articles of impeachment si Duterte, pati na ang mga complainants at ang Justice Committee members. At sa inihahanda raw na articles of impeachment ay consolidated na ang grounds ng dalawang reklamo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mexico. Nagbabalita ng live mula Quezon City.